Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito ay isa na namang kasaysayan ang aming ihahandog at tampok sa linggong ito. Liham kasaysayan na kapupulutan ninyong aral sa buhay. At ngayon mga kaibigan, darito po ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Connie dito sa ating dulang Love and Memories. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalan kong Connie. 25 taong gulang. Nais ko rin ibahagi ang aking karanasan sa pag-ibig. Nasa kabataan pa ako nang tumibok ang aking puso, kaya hindi ko natapos ang aking pag-aaral. Ganito ko sisimulan ang lahat. Bes, may itatanong ako sa iyo. Lagi ko kasing inspirado sa iyong pag-aaral eh. May di ka sinasabi sa akin na inspirasyon mo, ha? Wala naman, Bes. Hindi ko pa iniisip yan. Alam mo naman, katatapos lang natin sa pag-aaral sa high school. Kaya nagtataka nga ako eh. Noon, ang tamad mong mag-aaral eh. Tapos, bigla na lang, nakakuha ka ng medalya at ang taas ng mga marka mo? Siyempre, iniisip ko ang mga bilin ni Mami. Lagi niyang sinasabi sa akin na huwag ko munang pansinin ang mga maliligaw, kundi pagtutuunan ko ng pansin ang aking pag-aaral. Ganun ba yun? Parang di yata ako makapaniwala sa sinasabi mo. Sige, Bes. Kung ayaw mo maniwala sa sinasabi ko, di wag. Pero alam mo, gagawin ko ang lahat para tuparin ni Mami ang mga sinabi niyang mag-aaral pa ako sa kolehiyo. Yun ba talagang dahilan? Kaya nag-aral kang mabuti at nakakuha ka ng mga medalya? Oo, dahil nagkausap na kami noon ni Mami, nahihinto muna ako. Pero nung naswertihan si Mami doon sa negosyo niya, kaya tuloy ang aking pag-aaral sa kolehiyo. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Connie, aga mo umuwi ngayon. Bakit? May dinaramdam ka ba? Wala po, Mami. Kaya lang, absent yung isa naming professor. Kaya umuwi na lang ako. Mabuti naman. At sinusunod mo ang bilid ko sa'yo. Dahil para rin sa iyong kapakanan ang iniisip ko. Dahil wala kang daddy na susuporta sa iyo. Mami, huwag sana kayong magagalit ha kung magtatanong ako tungkol kay daddy. Ano bang dahilan? At hindi natin kapiling ang daddy ko. Siguro ay maiintindihan mo na ngayon ang sasabihin ko sa iyo. Di kami magkasundo ng dad mo sa mga bagay-bagay. Yung gusto ko, kinukontra niya. Kaya ganun din ang ginagawa ko sa kanya. Hindi na ba ako iniisip ni Dad na may anak na dapat niyang mahalin at suportahan? Wala na magtrabaho ang dad mo. Pero nakatagpo siya ng babaeng may kaya at may negosyo. Kaya hayon, nagsama na sila. At hindi niya tayo binalikan pa. Mami, kung sakaling babalik sa inyo si Dad, may pag-asa ba na tatanggapin niyo siya? Malabo nang magyari yan, Iha. May ibang pamilya na at hindi niya kayang kontrahin ang asawa niya ngayon na sumusuporta sa dad mo. Kaya wag mo na siyang isipin pa.
Melchor, anak, sana maging masipag ka dyan sa trabaho mo. Dahil mahirap ang maghanap ng ibang trabaho. Opo, inay. Talagang pinapakita ko na masipag ako at matyaga ako sa trabaho para maging permanente po ako doon sa supermarket na pinapasukan ko. Alam mo naman, anak, yung itay mo ay may bisyo. Pag nagsweldo, ay bawas ang ibinibigay sa akin para pang-alis lang daw ng pagod eh. Huwag na ninyong pansinin yan, inay. Basta, huwag na ninyong kontrahin ang itay para hindi na kayo mag-away. Tama ka, Melchor. Ayaw niya na pinagbabawalan sa gusto niya. Pero sinasabihan ko na kunti-kunti lang ang pag-inom para hindi siya magkasakit. Sa bagay, nasa pag-iingat na niya ni itay para hindi naman siya magkaroon ng sakit. Alam naman niya kung ano idudulot ng sobrang pag-inom ng alak. Oo nga pala, anak. May pera ka ba dyan? Wala na kaming ulam mamaya. Yung sweldo ng itay mo, ibinayad ko dyan sa tindahan. Delia, nakabili ka na ba ng ulam natin? Para makakain na ako. Naibigay ko naman sa yung ibang pera ko. Oo, nakabili ako. Oh. Pero yung ibinigay ni Melchor, dahil yung ibinigay mo sa akin, ay ibinigay ko dyan sa tindahan ni Iseng. Kulang pa nga eh. Hindi bale. Sa susunod bayaran mo lang utang natin dyan kay Iseng. Para wala naman siyang masabay at magpapautang muli sa atin. Ay, talagang hindi ko kinakalimutan na bayaran para makaulit tayo. Siyempre. Alam mo naman ang ugali ni Ising eh. Pag hindi ka nakabayad, ay hindi ka na makakautang pa. Sige, maghain ka na at gutom na ako. At saka maaga akong ginising mo kanina dahil may pupuntahan kami ni Paring Jose. May pupuntahan kaming okasyon at magluluto kami ng karne ng baboy at kambing. Ay, nako, Sindong. Sigurado na may inuman na naman dyan. Abay, talagang hindi maaalis yan. Kapag may okasyon, hindi maalis yan. Pero huwag kang mag-alala. Dahil kaunti lang ang iinumin namin. Dahil may gagawin kaming trabaho ni Paring Jose. Mabuti naman kung may trabaho kayo para may pambili ng bigas at ulam natin. Huwag ka nang bumili ng ulam. Delia, may sigurado may dala kami na ulam pag-uwi na. Kaya huwag ka nang bumili ng ulam bukas. Magdadala kami. Oo. Halika na dun sa kusina at maghain na ako para makakain na tayo at makapagpahinga ka ng maaga. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, Paring Melchor, ngayon lang tayo nagkita. Bakit? Di mo ba ngayon? Oo pare. Kailangan na magpahinga. Kaya uwi muna ako sa bahay. Kaya hindi tayo makapag-jamming ng mga barkada ngayon. Sayang, pare. Birthday ngayon ni Paring Oka. Hindi ka ba sasama? Bongga ang birthday niya. Kasi dumating ang atin niya na balikbayan. Nako, titingnan ko lang pare kung makakahabol ako. Gusto ko munang magpahinga dahil nakakapagod yung trabaho. Dahil may dumating ng mga stocks namin. Oh, may dalawang pasayeros na dumating, oh. Uuwi ang mga yan doon sa atin. Kaya
sumakay ka na dyan sa likod at aalis na tayo pag sumakay sila. Mga miss, halin na kayo at aalis na tayo para makauwi na kayo kaagad. Sige kuya. Basta pare sumunod ka mamaya para magkita-kita naman tayo ng mga barkada natin. Oo ba? Huwag ka magalala. Asahan mo. Sasaglit ako doon mamaya para walang masabi yung mga kabarkada natin. Ara, baka pwede kang sumama mamaya dahil kaarawan ng pinsan ko at nag-imbita siya. Wala akong kasamang pupunta kasi dahil ang tamad ni Mami na dumalo sa mga ganyang okasyon. Kung kainan yan, talagang hindi ako tatanggi para makatingkim uli ng iba't ibang putahe. May panghimagas pa. Ikaw talaga ang hiling mo sa panghimagas. Madiabetes ka niyan, ikaw din. Hindi naman siguro. Paminsan-minsan lang tayo na dumadaw sa mga okasyon eh. Sige na nga, ikaw ang bahala. Sa bagay, ikaw naman ang mahihirapan niyan, hindi ako. Basta, pupunta tayo ha. Buti na lang at sinabi mo. Alam ko naman na laging bongga kung sasapit ang kaarawan ng pinsan mo. Dahil tamang-tama na nagbabalik bayan ang ate niya. Oo nga eh, baka magbigay sa akin ng pasalubong yun. Di may pakinabang tayo at makakakain pa tayo ng masasarap, hindi ba? Oo, Beshi. Mabuti na lang. At nagkaroon ako ng Beshi na mabait at may malasakit sa kaibigan. Lalo na pag nasa gipit na kalagayan. Salamat, Beshi. Aba, nakabihis ka, Cody. Gabi na. May dadaluhan ka bang okasyon? Opo, Mami. Naku, nakalimutan ninyo na kaarawan po ni Kuya Oka. Baka gusto yung sumama. May nagbalik bayan na ate ni Kuya Oka kasi. Ay, ikaw na lang ang pumunta, Iha. Gusto kong makapagpahinga ng maaga dahil darating bukas ang mga order kong RTW. Alam mo naman, malapit na ang Pasko kaya maraming mamimili ng mga damit at ipang gamit para pangregalo nila. Opo, Mami. Sige po, hindi bale. Kasama ko naman si Ara at sigurado na ihahatid nila ako dito mamayang pag-uwi. Alam ko yan, kaya pinapayagan kitang dumalo dahil hindi ka nila pababayaan na umuwing mag-isa. Hindi bali, Mami. Sigurado naman na may pasalubong ka rin. Sana maging masayang kaarawan ni Kuya Oka, no? At mag-i-enjoy din kami ni Ara. Oo, Cody. Sigurado yan. Alam ko na may pamaskong handog ang mag-ate para maligaya ang mga dumalo sa okasyon ng kaarawan ni Oka. Sabihin mo, maligayang batis na lang sa kanya ha, at ipaalam mo ang dahilan kung bakit hindi ako makakadalo. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I'll always be with you. Pare, pwede ka bang sumama sa akin mamayang gabi? May dadalawin tayo na okasyon. Kaarawan ni Paring Oka. Ganun ba? Naku, sigurado na bonggang handaan pare. Di ba nagbalik bayan yung ate niya? Sigurado na may pasalubong ang mga dadalo doon, di ba? Siyempre pare, matagal nang nasa abroad yung ate niya. At marami ng ipon yun.
Kaya may pamaskong handog sa mga pupunta. Sana swertein tayo pare. Na may matatanggap tayo na pasalubong. Sa bagay, kapargata natin si paring okay. Kaya hindi niya tayo papabayaan. Oo naman pare. Malay mo, baka may dumalo din na magagandang babae. May makilala tayo. Di, liligawan natin. Ha? Ewan ko lang kung meron ng dadalang magaganda. Sa bagay, baka may bisitang atin nila na nanggaling sa ibang bansa. O di, magiging tiba-tiba tayo kung may magustuhan nila sa atin. Talaga pare, gusto mo balikbayan ha? Para makatanggap ng dulyan ha? Sa bagay, hindi naman masama. Mangarap, hindi ba? Mali mo, magkatotoo, di magandang kapalaran mo. Kaya pare, kailangan na magiging descendant tayo at maging gwapo sa kanilang paningin para hindi tayo mapahiya kung makipagkilala tayo sa kanila. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Beshi, tingnan mo nga itong suot ko. Hindi ba nakakaya sa okasyon na yon? Tamang-tama yung suot mo, Beshi. Simple pero bagay sa'yo. At sigurado na may hahanga sa'yo at makikipagkilala. Sana nga, para may manliligaw na rin sa akin. Ikaw, hindi ka ba maghanap ng lalaking magpapatibok ng puso mo? Hoy! Pupunta tayo sa okasyon na yon para makisaya, makikain, at mabigyan ng pasalubong. Kaya hindi ko intindihin ang sinasabi mo. Ikaw na lang kung gusto mo. Nako, Beshi, baka magsisi ka kung iiwasan mo na may magpakilala sa'yo. Hindi, dahil ayaw ko magalit sa akin ng mami ko. Dahil ang sabi niya na wag ko munang pansinin ang mga lalaki. Kaya ayokong makihalubilo sa mga lalaki. araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat, pwede pa magagandang alaala. Asan na kaya si Ara? Sabi niya sa akin, kukuha lang ng makakain. Pero wala pa siya. Hindi na bumalik dito. Baka naman may nakilala na siya at nakikipagkwentuhan na. Ang dami ring dumalo na bisita at marami ring mga binata. Ha? Yung lalaking nakasuot ng kulay asul na polo, nakatingin sa akin at pangiti-ngiti pa. Teka, parang papalapit siya dito sa kinaroroonan ko. Miss, nag-iisa ka ba? Pwede bang makiupo dito sa mesang kinamuupan mo? Ha? Sige lang. Dahil iisa lang naman yung kasama ko at kumukuha ng makakain. Ganun ba? Sana huwag kang magalit ha kung makikipagkilala ko sa'yo. Ako nga pala si Melchor. Kabarkada namin si Paring Oka. Ikaw, anong pangalan mo? At kaano-ano mo si Paring Oka? Ako naman si Connie. Pinsan ko si Kuya Oka. Taon-taon ay may okasyon dito. At dumadalo kami ni Mami. Pero hindi siya nakadalo ngayon eh. Alam mo, Connie, napakasaya ko dahil nakilala kita. At magkasundo tayo. Masaya ako.
Magkapalagayan na kaya ng loob sina Melchor at Connie? Mga kaibigan, huwag niyong kaligtaang sumaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yunto. Nagliham kasaysayan na pinadala ni Connie dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.